na maibalik sa iyo ang aming pong mga pagsamba, Panginoon, sa lahat ng iyong mga kapatiran sa aming buhay. Kapasalamat po kami patuloy sa pagbibigay mo sa kapahirap ng buhay at kalakasan sa bawat isa. Magandang kalusugan ay magkakakaloob. Nawa, Panginoon, ay magamit nawa ito ang aming pong buhay, Panginoon, sa pagbabalik ng papulot pagsama sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ang kabuuan ng gawain ito ang pagsamang ito, Panginoon, na ito lamang ang may pangalat na itaas. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pagkasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus na pagpapagligtas. Amen. Amen. Yan, isang magpagpalang umaga po sa ating lahat na muli ay nakikita tayo upang ating pahulihan at sabahin ng Panginoon. Kaya naman po, ihanda po natin ang ating mga puso, isip upang may ibalhin natin sa Panginoon ang nararapat na pagsasya sa Kanya. Kaya naman niyan po po sa Panginoon. Sabi nga po sa awit, ilamang po, suriin natin siya'y awitan ng pagkakas. Suriin natin silawin lahat ng nasa daigdig. Awitan natin silawin, kala niya ay sambahin. Araw-araw ay tawag sa pilitan, ay magiging. Kaysa sa awitan.
Pasasalamat sapagkat siya napakadakila sa lahat. Kaya sa umagang ito ay patuloy natin siyang awitan ng buong puso natin. At ang kami na ito ay
Salamat sa pag-ibig sa aming ito at tunay na may lakas ang ngalan ng Panginoon. Amen? Naka-LSS ka. Last song syndrome. O, yun na yun. Salamat sa mga awiting spiritual na yan. Kasi yan bibigay sa atin na lakas din. Emotionally, physically, mentally, and most especially spiritually. No? Isa yan sa mga instrument ng Panginoon para patuloy tayong lumakad. Mag-mature. Yan ha? Hindi tayo manangkiling being Christians. No? At pag nandiyan na kagad tayo, ibang ulan. Anyway, the title is Matras. And from foundations to truth, pressing on to spiritual maturity. Pag sinabing bunga, hindi yan bungang araw ha. Bungang araw, tumusulot ng katawan natin. Especially sa mga bata. Yan po ay bunga ng pananampalataya o spiritual fruit. Fruit of the Spirit, natin sa Galatians 5:22. Parang init dito, walang po. Ito kasi nakayoko eh. Limutan mo yun. Anyway, so, last Sunday, parang continuation po ito eh. Continuation ito. So last Sunday, nakita natin doon, title is Growing Beyond Milk. Moving towards spiritual maturity pa rin. Parang part 2 po ito. But this time, itong milk na ito, dapat maging meat. Yan, dapat maging meat. Hindi maging manatiling milk. Kaya dito, from foundation, which is the milk, which is the basic doctrine, basic teachings, no? Mag-stay on. Yun yung ibig sabihin dito. Must go on to maturity. Yung mga malalalim, patungo sa mga malalalim na aral ng salita ng Panginoon. Kasi hindi natin lubos na makikilala ang Panginoon, ang Diyos, na lumikha ng langit at lupa, lalo nang sa atin, tayo, when created according to His image, kung mabababaw lang ang gusto natin malaman. Kasi, we need the mind of God, sabi nga, the Spirit of God. We cannot comprehend, hindi natin maunawaan, maarok
ang lalim, ang lawak, ano ba, ang sukat ng salita ng Diyos. Okay? But praise be to God, we have given the Spirit of God, the Holy Spirit, resided in our heart, in our lives. So, kaya nga, mula sa saligang aral o panimulang aral, patungo sa bunga, pag-usad tungo sa spiritual na kaganapan. Ayan nyo ako magsimula sa isang kwento. No? Ito. Actually, may pang kwento, pero ito muna. Ayan, bamboo tree. Alam naman natin yan, no? Pag bata pa yung bamboo tree, bamboo 2 pa lang, 3 kasi 2, no? Medyo. Ano pa yan? Madaling mas-sway, madaling matumba. Kasi bata pa eh. Doon sa lote, nila, yung kapatid na Noma, sila Sis Ay, ginagawa din ng paupahan. Sa likod nun, sa pwesto namin, ay talagang ang taas na ng bamboo tree. At marami nang tupot o ayok. Alam niyo ba yung bamboo, no? Tigit-tigit tapos iisang bamboo. At hindi namin pwedeng tanggalin yun o patayin sapagkat magkukos yun ng landslide. Kaya nga, may isang kapitbahay, medyo malayo konti. May mga bamboo tree doon, pinatay nila, no? Tinanggal nila. So, one day, yung malakas na ulan, ayun, gumubog yung lupa. Gumubog. So, nagsisisi sila kung bakit nila pinagdan, kung bakit nila pinagtay yung bamboo tree na yun. So, nag-cause siya ng landslide. So, delikado, no? Delikado, at lalo sa property. So, kaya, sabi nito, ano? Bending easily enters strong wind, but as it matures, it grows deep roots that make it resilient against storms. Tanya? Resilient. Matibay ka, matatag ka sa mga bagyo ng buhay. Yan yung analogy yan. So likewise, a Christian who doesn't grow in faith remains fragile. Pag sabi fragile, parang bote o glass, babasagin, madaling mabasag, madaling ma-destroy, bumagsak, and easily swayed by trials, temptations, yan, or trends. Kapag may matinding pagsubok, may matinding tentasyon, ay susuko at bibigay alert. At dahil sa mga uso ngayon, mostly worldly trends, madaling mahainganyo sa mga worldly pleasures. Okay? So, kaya na, pero maraming Kristiyano ngayon, hindi mga bamboo trees. Yan. Mga bonsai tree. Hindi man tree yan, maliit na tree, bonsai. Pangawat cute. No? Pero acute yun, acute. Yan yung mga bonsai tree sa spiritual aspect. Bonsai faith. Ito yan lumaki sa church, pero hindi lumago kay Christ. They grow in the church, but they didn't grow in Christ. Kaya let's reflect our spiritual life. Tayo ba ay ganito? Okay? Kung hindi, praise God. Let's go on to maturity. Pero kung ganito, this is the day na nananawagan ang Panginoong Diyos na buhay na you must go on to maturity. Huwag kang manatiling bonsai. Huwag kang manatiling baby na dumideli pa tapos matanda na. No? Matanda na.
Kaya, paano ba malalaman kung lumalago na sa pananampalataya? Later on. Kaya, meron pa tayo. Let's go on to the context. So the context on this is, this was written to believers who had heard basics, but were tempted to return to Old Covenant. Ano yung Old Covenant? Old Testament? Or Jewish religion, or more on rituals, ceremonials. Yung mga masasay dito yung anim na basis later on. So rather than pressing on to spiritual maturity. So it provides both a challenge and caution, a warning to grow deeper in faith and guard against falling away. But then, huwag malayo. Chapter 1 yata, chapter 2, do not drift away. So let's discover 3 timeless truths that can guide every believer in our journey toward spiritual maturity. So, my proposition on this, by God's grace, hindi ko wala na yung cost ng aking tingin. So, by God's grace and the Spirit's enabling, Christ believers must move beyond the elementary teachings. Sino dito elementary student? Sino mga elementary pa? Si Ate ano, no? Ate Alaysa. Yun, si AJ. Si Kuya Clyde. Ate Chantal. Si Zakira. Si Kuya Marco. O, tanong ko kayo, Gusto niyo ba pagkatapos sa elementary, ayaw niyo na mag-aral? Ayaw niyo na mag-high school? Gusto niya? Sino gusto? Oh, gusto ni AJ sa Kaliklay. Oh, elementary lang kayo, ha? Hindi na siguro nakawaan. Ano yung nagtawag mo sa AJ? 7? 8? Hindi na nakawaan. So, yung iba, gusto mag-high school. O, pagkapos sa high school, ayaw na. Ayaw na mag-college. Sino high school dito? Ayan. Gusto nyo ba mag-college o huwag na? High school na lang. Ayaw, gusto mag-college. Si Shomi gusto yata high school lang. O, pag high school na lang, pag dahil college, mas mataas ang baon doon. Ay, so, walang gusto manatili sa elementary. Gusto tumaas ang level. Tama? Tama. Okay? So, yun. Hindi sa spiritual aspect, nandito tayo. Hindi tayo manatili sa basics. No? Tumatanda tayo, tapos spiritually dumedede, sagwa, di ba? Okay? Tapos, pagdating sa knowledge about God, ang alam lang natin, repentance, how to be saved, no? Of course, by faith, okay? Baptism. Then, beyond that, ayaw na. Ay, hindi ko na maano yan. Kayo na lang. Kasi may ganyan, ang tagalan niya sa church, no? Pero pagdating sa mga malalalim na pag-aaral, ayaw niya. Kaya, pagkamulit, na-notice niya, pag dumadating mga pagsubok, hindi niya nakakayanan. Ngayon bumabalik siya sa dati niyang loob. Okay po? Yung essence, importance na beyond the basics or basic doctrines of teachings. Kaya na, after this, sa ating discipleship seminar, would start prior to the beyond basics. No? Pag-aaralan natin muna, what is Christian? Ano ba yung mga Kristiyano? What is Christian? And then justification, doctrine, justification, sanctification, glorification. Yan yung mga first step beyond the basics. Kasi alam lang natin how to be saved, about salvation. Actually, marami po yan. No, marami po yan.
sa ating constitutional bylaws, andun po yung mga basic sinummarize na doctrines, theory. Kaya, pursue maturity in Christ. Produce and guard. Pag sabing produce, ito po yung sinasabi diyan, chapter 15, na very fruitful, mamunga ng sagana, spiritually. Of righteousness and guard against stagnation. Yung stagnation parang lawa. Ano yung lawa? Steady lang siya. So, hindi siya continuous flow ng tubig. Kaya mostly, source yan ng mga sakit or madumi ng tubig. Or regression. Ito nga yung pagbabalik, returning. Okay? So, let's reflect on these questions. They're related. Why does the author of Hebrews tell believers to leave the elementary doctrine and go on to maturity? So, bakit kaya? And then what does it look like in daily life to be fruitful? To be fruitful. Because that's designed for us to be fruitful. Pag binasa niyo yung chapter 50 sa aming pag-aaral sa Harvesters Discipleship and Church Planting Ministry, napakaganda. Doon yung makita yung kahalagahan talaga ng tunay na disipulo. Tunay na mananampalataya ng Kristo na hindi lamang tinawag na mananampalataya, convert, kundi siya ay disciples. And ang disciples are fruitful. Fruitful. Kaya, fruitful versus unfruitful. So how do the warnings in this passage apply to our context? Sa ating konteksto, lalo sa atin, sa punsang ito. Church life, cultural pressures, faith practice. Yan. So, yan po ilan sa mga makikita natin at masasagot through this message, Lord willing. So, therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance, but dead works and of faith toward God, and of instruction about washings. Ito yung ceremonial or rituals ng mga Jewish. So, ang context ito ay sa mga Jewish Christians and Gentile Christians. So, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and the eternal judgment, and this we will do if God permits. If God permits. So, basahin niyo lang po sa Tagalog kung ano mayroon sa Bible sa Tagalog. So, the author begins with a call. Sabi doon, iwanan natin o iwanan na ninyo ang mga panimulang aralin. Tagalog. At tumungo sa kaganapan. So, let's understand what maturity looks like and what must be left behind. Tingnan natin ito. Okay. So, let us leave the elementary and press on to maturity. Okay? Connected yan po sa being fruitful sa John chapter 15. Okay? Na tinuro ng ating Panginoong Jesus. Prior to this verse, chapter 5, verse 11, referred them these persecuted Jewish Christians. During that time, Paul wrote to the Hebrew Christian. They were under persecution. Okay? Under persecution. So, probably, they were tend to leave their faith, or rather, stay
to the elementary teachings that they learned from the Jewish religion, teaching. Kaya gusto na doon na lang muna sila, or doon na lang. At para sa gano'n, hindi sila totally ma-persecute. Okay? Sama-sama pa sila sa mga Hudyo na hindi mag-Kristiyano. Kaya nga, una tignan natin yung elementary doctrine of Christ. Ano ba ito? This Christian faith begins with basics. Begins with basics. Kaya repentance, about repentance, faith, baptism, and new birth, or regeneration. Baptism, ito yung ceremonial or rituals nila sa cleansing o washing of their bodies. Kaya sa temple ng mga Hudyo, sa labas nito, merong parang patio doon. May hugasan sila ng paa, kamay, mukha, bago siya pumasok sa templo. Kasi it means they were cleansed by God. Kasama na doon ng kanyang kasalanan. So part yan ng papalinis ng not only their bodies but also their inner bodies. Yan. So, malalim talaga sa teaching ito at mababaw. So, reaching fullness ang gusto ng Panginoon doon sa sinabing go on to maturity. Fullness, completeness in Christ. Sa Colossians 1:19, binanggit yan ang ating fullness from God through Christ. And then also John 1:16. Means staying at the foundation makes one vulnerable. Pag sabi vulnerable, madali tayo. Parang toss and cross by the winds of this world. Meaning, analogically, ito yung mga bagay na maka-distract sa atin. Focusing on God, especially in this return. So, not optional for extras, but expected. And maturity is the trajectory of the Christian life. Pag sabi trajectory, bakit ito yung linya na patungo talaga sa pinopoint na gustong patunguhan. Di ba yung mga rockets, may gustong patamaan, trajectory. Tapos, gamit ng technology. Kaya pansin nyo, di ba? So, gera ng Israel tapos gera sa Hamas, tapos gera ng Ukraine at ng Russia. Computerize Ano na mo agad kasi kahit gabi, tatarget na nila yung gusto nilang patamaan o pasahugin. Especially, yung Osama Bin Laden, paano na-discover kung nasaan siya? Na-target, trajectory. So, ganun po yun. The same thing with that, our faith must have a trajectory. Our Christian life must have a trajectory. And theologically, growth in Christ is expected. The goal is upward, not stagnant. Okay? The goal is upward. Kaya nga, sa Philippians 3:14, heavenly word, o upward call, sabi doon. Sabi din, let's go. Go and do. Parang, ang context naman noon, pagpapatuloy sa hangganan na sinet ng ating Panginoon Kristo na kung saan naroon na siya. So, let's go, but not laying again a foundation. Second sub-point, by leaving the elementary, person to maturity, not laying again. Kasi, eto na nga, alam na nila yung basics. Balik muli sila doon. Dahil ayaw nilang lumalim. Ayaw nilang maghirap. Ayaw mo yun? May sacrifice na pressure and hardship. No? Sa pagkilala sa Panginoon, hindi pwedeng easy lang. Hindi tayo easy believism. Ayun ang easy believism. Okay yan, nawala na ako, kilala ko na yan. Pero hindi man talaga.
Sa pangalan namin. So, the author warns against the establishing elementary. Okay? Cause dead works. Sabi nga. So, ano yung dead works? Rituals, lobbies, efforts. Parang, gusto ako umaten. Anong ko naman sarili ko, Kristyano. Tapos, benediction si pastor. Maya, wala na. Nauna na pala sa pintuan. Nagmamadali. Hindi po gano'n. Hanggat sa araw na ito may gawain tayo, kung matuwid ang iyong kadahilanan para hindi makapagpatuloy sa mga sunod na gawain natin, well, that's it. It's possible. But, otherwise, it is not acceptable. Because God wants us to grow. No? Kasi galing na tayo, parang elementary teachings pa rin tayo. Naku siya, nagsimba na ako. Bandal na ako. Bayad na kasalanan ko. Tapos na ako. Kaya after this day, tomorrow, let's go on to worldly things. Okay? Kasi bayad na ako eh. Parang mga tao ngayon, tumayo lang sa harap ng kanilang simbahan, kahit nasa labas. After nun, tapos na sila. Kahit hindi man lang magkakakilala. No? Kahit man lang hindi nga nalaman pa ng message of obedience. Tama? So, what do you think? Is it go on to maturity or otherwise? Hindi po kasi ganoon. Kaya theologically, growth in Christ is expected. Yan, katulad niya, ito, parang ituloy niya. Anyway, Second Timothy 2:1-2. Yan. Chapter 2, 1-2. Meron yun eh. Yan. Basta, ang context nito, si Pablo, sinulatan si Timoteo, no? Kaya sabi niya sa una, huwag kang, tawag ko, huwag kang parang matatalo. Dahil ikaw ay bata. Tapos, pakita mo ang pamumuhay na nakasali kay Kristo. Okay? And then afterwards, pumili ka ng mga taong magkakatiwalaang magturo din sa iba. No? Turuan mo, tapos ituturuan mo, dapat magtuturo din sa iba. Hindi ganun ha. Yan yung discipleship. Para hindi mag-i-stagnant. Dapat upward. Eh, maraming mga Kristiyano ngayon, professing Christians, ang akala na Christian na sila. Di nila alam ang kaulugan ng malalim na pagiging Kristiyano. Mamaya pag-aralan natin, sabihin ko na, pagiging Kristiyano ko ay hindi sa pangalan ng tawag, kundi sa pagsasabuhay. Okay? Pagsasabuhay. Namumunga, nagpapaturo at nagtuturo din sa iba. Yan po yun. Kaya, and this, we will do it if God permits. Pansinin niyo lagi, no? My consideration or acknowledgement sa Diyos, hindi pwedeng wala. Kasi hindi natin alam ang bukas. If God permits. Okay? So sabi niya, there is a recognition of human and divine cooperation. Growth is human responsibility, yet under God's enabling work. Yes, gumagawa tayo para sa Panginoon. But, that's part. We are part of God's enabling work. So without acknowledging Him, His Holy Spirit, that's our goal. That's our work. And if that's the case, I do believe we will not be succeeded. Will not succeed. Hindi magtatagumpay yan. Because limited yan. While God is unlimited. It will not be blessed in you. Kaya nga, Philippians 2:12-13, and naman, work out your salvation with fear and trembling.
May takot na nga, ang trembling pa, tumatambling-tambling pa, talagang takot na takot. Ha? Tandaan nyo si Satan, ganyan-ganyan din. Ha? Nanginginig at ano. Theologian din siya. Pero, it twists the words of God, the teaching. Kaya we must go unto the doctrine of God, or the teachings of God, and proceed to maturity. We have basics na ikaw na. For it is God who works in you both to will and do. Take note of this. Statistics. According to Barna Research, 2023, sa ating bansa, 67%. Taas, ano? Medyo mataas. Pero kung sa grade yan ng mga bata, bagsak yan. Tama? Ang passing, 75. Tama? Pero ayaw nilang 75. Kaya yung mga ano dyan. With honors. With high honors. And with highest honors. Magwawala yan pag isa may palakon. Kahit na line of 8, ha? Anyway, self-professing Christians. Ang tataas, di ba? Daming mga, Christian. Kaya ang Christian, ang klase po yan. The evangelical, o born again, may RC, Christian Individual, and other denomination or religious groups. Attend church, but only 31% kalahati. Mabapas kalahati. So dapat mga 33.5, no? Read the Bible weekly. Ayan. Kasama kaya ako dyan? Reflect. Sa 31% na yan, tuwing Sunday, doon ako ng pagbabasa. Minsan nga, hindi pa nakikinig na lang. That's a sign of shallow faith. Brethren, or friends. Baka hindi brethren, o di kapatid, sa Panginoon. Baka kaibigan lang. Tanda natin pag kaibigan lang, medyo delikado yun. Bagamat, tiyawag tayong kaibigan ng Panginoon, but the aspect of shallow faith, hindi ganon ang pagkahulugan ng kaibigan. Kasi lahat naman ng inika ng Diyos, mga tao, ay mahal niya. Yung tuloy na rin kaibigan. But in terms of spirituality, dapat servant, slave, and friends. No? That's a shallow faith. So, secondly, for it is possible in the case of those who have once, who have been enlightened, naliwanagan na. Because andun na yun, nawala pa. Okay? Who have tested the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tested the goodness of the Word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away. Kaya dito, to restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Ano sabihin nun? Kapag bumabalik ulit sa dating gawin, pinapako mong muli o nating muli ang Panginoong Kristo. Dahil sinabi niya once and for all. So hindi sa iyo, sa akin, na bumabalik sa ulit, sa basics, no? Kawawa naman ang Panginoon. Ibig sabihin lang, hindi naunawaan ang once and for all. Unawaan niya na many times for all. Parang ganun. At only once, but twice, thrice, and so on. Kaya dinagdagan. Kaya, dagdag, bawas, bawal yun. Kaya tingnan po natin, second truth. Sabi niya, having set the direction, leave the basics, press on. So the author then issues a serious warning about the danger of not advancing. So let us now consider the second main point, the danger of regression, a warning of falling away. Sabi regression, no? Possibility of returning back. Di ba? Pag kumawin tayo ng turning back,
sa malamang, hindi siya makakaawit nun. Sa kanya kasi, turning back. No? Returning back pa lang. Sa mga Kristiyanong tunay, no turning back. No turning back. Sa kanya, returning. Returning na nga, back pa. No? So, if growth, ang paglago ay optional, so, danger is real. Delikado. So verses na ito, 4 to 6, binibigyang babala ang mga mananampalataya. The peril of regression. Delikado po sa peril. And what it means. So let's see the description of those who have once been enlightened. Ito yung mga naliwanagan na. Okay? Sa John chapter 15, meron doon cut off. Pertains to the branch na nakadikit lang. Hindi talaga nakakapit. Kasi, parang, di ba, nakita na ba kayo ng, actually, hindi puno uhay yung termino ng branch doon na, hindi pala siyang talagang literally na puno. Gumagapang lang ng mga branches, at doon, leaves, at saka bunga, yung grapes. So, may mga, kaya yung gardener, o vine dresser, tinitrim niya at pinuprune yung kanyang tanim para mas lalong lumago. Pero may mga branch doon na hindi talaga nakakapit, nakadikit lang. Ito yung tinatanggal niya. Kasi ito yung pertain to the professing Christians na hindi talaga Christians. Okay? Ito po yung mga unbelievers na nagpapakilala lang na believers. No? Kaya sabi ni analogy ng ating Panginoon, cuts off. He cuts off. At sinusunod. So, alam na natin pag sunog-sunog at fire, no? It's all about the hell dinadala doon. Hindi sila mga mananampalataya. Ito yung mga nasa loob din ng church, na talagang dumidikit, sumasama lang, pero hindi talaga sila afterwards, labas ng church, hindi sila papakilala, tunay na mananampalataya sa magitan ng pag-aaral sila, pagpapalalim. Busy in the kingdom, but not busy in the king. Yan. Yun po yun. So, ayan. Kaya kailangan nating maunawaan din yung original language nito. Yan ang pagpapalalim din. Minsan nakabase lang tayo sa words nowadays. But we do not acknowledge the original language na napakalalim, napakadaming kaulugan. Iba-ibang ginamit. Ito, enlightened, pustiso, putiso. Sabihin, tested, and then genomai, sure, in, mayo, ko, strong verbs. So, yung mga strong verbs, indicating substantial participation and describes a full involvement in Christian experience, not minimal attendance, but deep encounter. Okay nyo? We will not stop being attentive. Minimal attentive, but must go into deep encounter with God through Christ. Kaya nga, nalulungkot man na bagamat dumaan, sabi mo nga malalaman, dumaan sa ganyan, but tested, but nakita na hindi dapat manatili sa ganong sitwasyon. Kaya kailangan magpalalim. Kasi we anticipating the coming severe trials, sufferings, hardships, circumstances, and most especially persecutions. But nowadays, wala tayong ganon. Meron man parang katitig lang. Siguro yung persecution natin, pinuputsa tayo na tayo Christians, born again. Yun lang pero hindi, it's not a matter of death. Unlike with other hostile countries, Christians there, talagang mabasa niyo ba?
thousands na, mga sa Nigeria. But di nalalaman. You know, when you experience without progression can lead to regression. Nakita niyo po? Experience without progression can lead to regression. Returning from old covenant of practices. Encounter with Christ must result in growth. Tandaan po natin yan. Kaya nga, the parable of the sower, one of the illustrations, seed on good soil bears fruit, seed on shallow soil withers. Napaparang. So the writer may allude to this pattern. Kaya yung essence ng the parable of the sower. Secondly, and sabi doon, then have fallen away, impossible to restore. So pag fallen away na pala, at ikaw ay talagang di pa mananampalataya, imposible talagang ma-restore. Okay? At kung mananampalataya naman, huwag lang subukang mag-fallen away. Delikado rin. Baka imposible kang ma-restore. Okay? Kaya nga, fallen away, sabi diyan sa Greek, para pinto, to deviate, fall aside, and then impossible, nadunaton, indicate the seriousness. No? The seriousness. So this verse is one of the most challenging in Hebrews, or the book of Hebrews. It highlights the severity, kalalaan, malala, of turning away after having received great privileges. Parang yung mga Kristiyano during that time. They received great privileges, but hindi na sila umalis doon. Gusto lang puro privilege na lang. Ayaw lang magsakripisyo, ayaw lang dumaras ng konting hirap. No? So, kaya nga, theologically, there is responsibility to persevere. No? Regress is possible and great. Si Jesus Christ ba yung nandito? Easy, go lucky lang? Ha? Hindi. Dumaran siya ng lahat ng hirap at matinding hirap pa sa lahat ng aspeto. Alam-alam sa atin. So, thus, tayo mga mananampalataya niya, abangan natin yun. At kung dumaranas tayo ng paghihirap, isipin lagi natin, si Kristo, nauna na. Kaya, sabi nga, sa mga previous messages natin, diba? Kapananaligan ng Panginoon si Kristo in terms of hardship, sufferings. Kasi naranasan na niya una. Wala. Sabi nga, hanggang sa kamatayan. Tayo nga, hindi tayo daranas ng kamatayan katulad kay Kristo. Siguro sa sakit lang. O sa sakuna. Mas matindi kay Kristo. So, thirdly, sa point, relevance in today. So, sa Filipino context, sa atin, sa panong ngayon. So, in Philippines, we face cultural pressures. Nominal faith. Ano yung sabihin nominal faith? Ito yung, basta ako, Kristiyano ko, simba, uwi. That's it. No? O kaya minsan, pag birthday lang, sisimba. O may special occasion, sabi nga, pag birthday, wala pa. No? Kasi nga, nagpuya. No? O kaya may sinundahan. So, may tawag yan, birthday leave. Syncretistic Christianity, yan, turning back to comfort, songs, rather than pressing into costly discipleship. Take note, costly. Talagang you need to have an effort in all aspects. So the wording of this passage speaks to those who might check the box of Christian identity but never move into maturity. Makita niyo po? The rise of membership without maturity in some churches, Sunday is only attendance that doesn't translate into life change or servant leadership. Ito yung design sa akin eh. Maging servant leaders. Not only servants, but servant leaders. Kaya parang estudyante rin, ha? Mga estudyante. A student passes the entrance exam but never attends classes. Ito yung isa sa mga ano ko talaga eh, grievances na mga pumapasa, hindi pumapasok.
Ay, nako. He is technically in, but effectively out. Parang yung mga physically absent, ano yan? Spiritually absent, but physically present. Last, for the land that has drunk the rain that often falls out on it and produces a crop useful to those for whose sake it is cultivated, receives a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, no, it is worthless and is near to being cursed, and its end is to be burned. Merong parable yan sa Jesus Christ. Thorns and thistles. O yung weeds, ano yun? Basta, ano yan? So, having seen the need to live, nababasan ko ba yan? The basics, and avoid regression, o pagbalik. So, the author gives a vivid illustration to drive home the truth. So, the difference between fruitful and barren land. Kaya, fruitful land versus barren land. Pag saan barren, baog. Okay? Hindi nanganganak. At ang church po ay hindi baog. Ito ay nanganganak. Kasi tinulad tayo sa isang babae nanganganak. Kaya di ba, you are the bride of Christ. So the writer uses this image to cultivate that receives rain. So, kaya nga yung metaphor helps us understand the contrast between the mature believer and the one who remains unfruitful, which is immature. First, the fruitful land, the mature. So, pag sinabing na fruitful, hindi pwedeng disyerto lang yan. No? Hindi pwedeng ano yan, natatamnan yan. Right? So, pag natatamnan, kailangan ng tubig. Is it natural or artificial? Yung kukuha natin dito. O natural, yun sila galing sa langit. No? Binubuhos ng Panginoon para sa mga farmers. Kaya nga balas ng Panginoon eh. No? Sa atin, lalo na, pag sometimes dahil sa cost of the human, no? Human, kapabayaan, yan, bumaba sa atin. Kasi mga bundok na dapat hindi dapat ginagawa ng mga subdivision. So nawawala na yung mga puno, halaman, cause ng absorbing the water. Kaya nakalulungkot. Kaya sabi niya, yan. Kaya theoretically, growth leads to fruit. Fruitfulness evidences maturity. Yan. The parable of the sower again. Ano yung mabinhi na sinaboy sa matabang lupa? Ito yung namunga. Ito yung nagbugat. Ito yung after nag-sprout, karoon ng puno, leaves, hanggang sa lumaki at naging puno. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging puno na matatag, upang sa ganon, dumating man matuting typhoon, bagyo sa buhay, tatayo tayo, masisway man tayo at hindi tayo matulog pa. At magiging kagamit-gamit sa iba. Yeah. Kaya secondly, second example is the barren land. So, kaya fruitful land versus barren land. So it pertains to the immature Christians or professing Christians. Sinay doon, thorns and thistles indicate useless or harmful growth. Worthless. So there is a danger in this. This is a believer or church that receives the word but produces no useful fruit. Tanya, receive lang na receive, pero hindi naman nag-reflect at i-apply sa buhay. Probably, wala talagang Holy Spirit sa kanya. Or,
he or she is under his self-will, not God's will, or his purpose, not God's purpose. Yeah. So, under his control himself, not God himself. So, kaya tendency, talagang there's something wrong with his salvation, probably. Kaya, effectiveness and witness, loss of reward, loss of salvation, things in the imagery of burn. Yan, burn, yung sunog. Kaya doon sa John chapter 15, touch off and then put on the fire para sunugin. And pinapakita din doon yung rewards. Kung Kristiyano siya, probably, kung under pa rin siya ng ganitong situation, unfruitful, sana hindi kamatayan sa ganong kalagayan. Probably hindi siya mamatayan. For me. Pero kung magbalik siya, nagsisi, pag maghuli na, para mabawi, katulad ni Peter, sa yung sinasabi doon sa rewards, na uhay, mga woods na nasusunog. Kaya pagdating sa rewarding time, sa judgment seat of Christ, dito kayo, makasunog-sunog. Dito kayo, daan nyo, huwag kayo dadaan sa red carpet. Yung mga red carpet, yan yung mga faithful servants. No? Tapos pinapalakpakan ng mga nauna na, especially nandun sa harapan, ang ating Panginoon ang Diyos. Pero yung mga sunog-sunog, dito kayo. Gusto nyo bang ganon? Wala mang grand welcome sa langit? And then, who will be the rewards, the crowns, na kung saan ang Panginoong Isus lang siya magsusuot, maglalagay sa atin? Ano? Saan ka? Sa fruitful na or sa barren na? Kaya na, unresponsiveness leads to judgment. Maraming mga tao yung unresponsive. Basta sapat na sa kanya, siya tumanggap kay Kristo. That's it. Ako ay mananampalataya kay Kristo. Tandaan niyo, sabi ng Panginoon before He ascended to heaven, go and make disciples, not go and make converts. Believers, disciples. Kasi yung mga disciples, natututo, nagpapatuto, nagpapaturo, at natuturo sa iba. Bearing fruit, yan, sa ating konteksto. What does fruitfulness look like? It might mean discipling younger believers, being active in service, theological engagement, moral witness, social justice, evangelism. Mamaya may evangelism din tayo, ha? Tao ba? Yan na naman malalaman yung mga talagang disciples. No? Yung iba, ewan ko lang, ha? Ang ginagagawin natin, righteous reasons, that's it. Okay yan, but ang finality niya, ang Panginoon pa rin. What does thorns, thistles look like? Ito po yung kabaligtaran. Participation without transformation. Consumer mentality. Para lang may mga, magaling sa isip. Magpaliwanag, pero pagdating sa pagsasabuhay, wala. Drifting and worldly conformity. Kaya theologically, our Christian life is not just to be there, but to bear there. Bear there. Sabihin, dalhin. Doon. It's been to bear fruit or much fruit, sabi sa John, chapter 15. Kaya mga kapatid, I suggest, magkaroon tayo ng fruit audit. Ano po yung fruit audit? How many believers are in mentoring relationships? How many have served in mission? And how many have studied theology beyond basics? Meron kaya nito? I do believe meron, lalo sa mentoring relationships. Sa mission, I do believe yung mga sumasama sa Evangelism Day at yung mga naglilig sa ating church planting ministry and theology. Bagon, nag-aaral na si Brother Bitoy sa Bible School, no?
And kaya kami nag-aaral sa Bible School para dali ang Bible School sa church. So let's start on this today. Okay? Today. And lastly, the passage of Hebrews 6:1-8 calls us to move onward. Forward. Kaya nga, Christian March, sa hymnal. Upward living, the basic doctrines, maturing in Christ, avoiding regression or turning back, or return to the old life and producing fruit. It uses strong language and vivid imagery. It is the land, rain, crop, thorns, fire, to motivate and warn us. So in today, Philippine church context, where cultural pressures, comfort zones, and consumer faith exist, this message is urgent. Okay? Kaya, let's apply self-examination. Ask yourself, am I still on the foundation level? Basic? Hearing the same thing without deeper study? Kumusta ang inyong personal devotion? Am I producing fruit in my life and service? Nagpapaturo ba tayo para makapagturo na tayo sa iba? O ayaw natin? Kaya hanggang ngayon, tagal natin sa pagiging, sabi niyo, Kristiyano. Pero, Kristiyano nga ba talaga? Kasi, bakit walang bunga? Ang bunga lang ay bungang araw. Kasi nagbibilan. Commit step. Commit a step. Choose one growth step this week. For example, join a theological discipleship group. Now, Tagalog, mentor someone, lead a service, a project, evaluate your fruit. Thirdly, accountability and community. Yung ginagawa natin mga cell groups, Bible studies, and so on. Join with 1 to 2 others in your cell or small group and commit to move from herd basic to help others grow. Join kayo sa Harvesters discipleship, intentional discipleship. Join kayo. Pumili na kayo mga disciples. At praise God, nasa third level na tayo. Sismalo, tapos yung under the Sismalo, nag-disciple na. Lastly, cultural application. So, sa atong mga Pilipino, nag-desire tayo, resist the easy church mindset. Easy church. Hindi po easy ang church. Mahirap po maging church. Okay? Lalo sa konteksto natin, maliit lang tayo in terms of numbers, but we all know, in terms of quality, our God is a big God. Faith that doesn't cause, service that doesn't strain, witness that doesn't stretch, ministry of maturity often involves sacrifice, discipline, obedience to truth beyond comfort. Gusto natin lahat sa comfort zone. Ayaw natin kasi nga, mahirap na tayo, tapos mahirap pa rin gagawin. Kapatid, lalo kang maghihirap. Lalo kang maghihirap pagdating ng panahon. Kasi ang pinagpapala ng Panginoon ay yung dumadaan sa paghihirap, tungo sa Kanya. Hallelujah, kapayapaan. Brethren, the foundation has been laid, nailatag na. Nakakita na po ba kayo ng isang gusali? Nagsisimula mag-construct. Na puro pundasyon lang ang itinatayo. Walang upward, wala pang Tapos may nakalagay na amount, para DPWS ka. Tapos may perspective na, Tapos ilang taon puro pundasyon pa. Puro pundasyon. What do you think? Is that structure? No. Hindi yan magiging structure kung puro pundasyon na lang. Hindi makikita ang talang perspective o future na kaganapan. Okay? Yun. Kaya tayo, kapatid, will not stay stagnant in the foundation. Though it's start unto maturity. Okay? Praise be to God.
Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon. Paalala po ito sa amin, Diyos, na hindi kang manatiling immature, baby Christians, at mas nakalulungkot, hindi pala Christian, professing lang. Kaya Lord, kung nga sa ganitong kalagayan, ang sino man sa amin, O Diyos, baguhin mo ang mga puso. At nakita mo, Panginoon, katotohanan ng iyong salita, na kung saan disenyo mo ng bawat isa ay maging ganap. Asiya-siya. Ikaw na sa John 10:30 o 10:10 rather. Upang sa ganon, kami ang instrumento mo para lumawig ang iyong paghahari dito sa lupa. Na bagaman kami iilan lamang, subalit in your mighty arms, in your mighty words, promises, we can do it for your glory. Naniwala kami, there is no impossibilities in you. Salamat po, Panginoon. Pagpagal pa po sa in Jesus' name we pray. Amen. Sa pagkakaloob. Sinasabi sa 2 Corinto natin, sapagkat ang kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi siya naghihintay na magbigay kayo ng hindi natin makakaya. Kaya nga sinasabi, di ba? O sige, ito yung ipagkakaloob ko, bukal naman ito sa kalooban ko. Pero, di ba, di pa natatapos dun eh. Sabi, tandaan niyo ito, ang mag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. So, hindi sapat na bukal lang, hindi sapat na, kailangan, kasi, yung pagkakaloob din, sinasabi na, giving is an act of worship and faith. No? So, hindi lang basta magbibigay ka. Kasi may challenge no? Na, ibibigay ko kasi pangkain na namin ito, pangbilis na namin ito. Parang gano'n, di ba? Pero, paano natin makakamtan yung gustong ibigay ng Panginoon kung tayo ay parang makabeg. Parang hindi bukal sa loob. Kasi pag sinabing worship, isang type of worship, it contains mind, body, spirit, willingness, and our resources. So, hindi lang basta ito yung, parang din kasi ito, yung pagkakaloob ay pagsamba rin natin sa Panginoon, pagbibigay ng igalang, pagbibigay ng yung ina-acknowledge natin, ano ba yung Panginoon sa buhay natin. Kung gusto natin na magaan na buhay, no, subukan natin na magbigay more than enough kasi yun para sa Panginoon no. Hindi ko sinasabing magiging buhay natin ay fantasy or lusyatan, hindi ganun no. Kundi yung everyday life natin na magaan, na sapat ang Panginoon, na nagkakaloob, nagbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi nga, di ba, sa Proverbs 11:25 na, a generous person will prosper. Kasi sa Panginoon natin yung binibigay no? So, ang Panginoon din yung magbabalik nun. So, huwag tayong matakot magbigay kasi wala pang anak ng
Panginoon na nagdusa or na malimos. Sinasabi rin yan sa Diyos. So, kaya ako, hindi ko naman sinasabi na napaka-generous ko. Pero, hindi ko nakulang ang Panginoon sa buhay ko. Kasi, hindi ko kinikwenta kung ano yung binibigay ko sa Panginoon. Kasi, yun yung pagsamba ko sa Panginoon. Kumbaga parang lagi yung buhay ko na everyday of my life na nakabase ako sa pananampalataya. Hindi ko siya, wala na naman yung pitaka ko pero ibibigay ko. Hindi ako nag-hold on kasi alam ko na everyday ang Panginoon magkakaloob, magbibigay. No? It is by our faith. Sa ating pananampalataya yon. Kaya i-encourage ko ang lahat na maliban sa, ito yung nakayanan ko, bukal sa loob ko, kailangan, kung gusto natin magkaroon ng malaki, ang bibigay Panginoon, ano rin natin, kasi sabi naman niya yun, no, na giving is an act of worship and faith, that is rewarded. So, i-reward din na tayo ng Panginoon kung ano yung bukal sa ating nakayanan, pero more than enough para sa pangangailangan ng ating simbahan, no? Kaya, ngayon, I challenge everyone na magkaloob, maliban sa bukas, ay kung gusto rin natin ng more than, na ibalik natin sa Panginoon. Kaya, gawin po natin. Bukal sa aming kalooban. Magamit na ba ang mga biyayang ito, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong salita at gawain sa lugar ng korpo at ng butang palay. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ay ang pagkakaloob ay isang pagsamba na nararapat na maibalik din sa iyong banal na harapan, Panginoon. At pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, ang mga aming mga pisikal na katawan, ay patuloy mong pagpalain ang kalakasan, Panginoon, upang magampanan natin ang mga trabaho, at patuloy na mapagpala ka namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapalingin ako. Maraming salamat po sa pangalan ko ni Jesus. Amen. Makakaupo na tayo. Tapos tayo sa attendance. Ang ating pong attendance last worship service ng October 19, ang adult ay 23, ang children ay 12. Sunday school naman, wala tayong Sunday school kasi ginanap na yung Pastor's Day, pag-encourage sa kanya. Yung prayer meeting last December 24, ang adult ay 17, ang children ay 7. Patuloy na yun yung ginaganap na
prayer meeting. Sabi nga, let us not give up the habit of meeting together, as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since the day of the Lord ay parating na, malapit na. So, attendance naman sa children's ministry of kahapon sa Fortune 13 sa Buntong Palay ay 5. At tandaan din natin sinasabi sa Psalms na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ang Mother's Ministry kahapon, 4 kami. Ang Music Ministry 13. Ano lang. So sa darating na prayer meeting sa October 31, last day of October, ang presider ay si Brother Roland, ang devotional ay si Pastor dito sa house. November 2. Sige. Si Brother Bitoy kasi first Sunday yun. Dalawa na lang kami. Brother Bitoy, ikaw ang worship presider. Ang morning greeters and ushers ay si Shana and si Sis May at saka si Ruby. Sabi mo sa mama mo, Ate Ruby, sabi mo mama mo. birthday! Happy birthday! Oh! Birthday ni... Pati si Tito? Wala na 31 din. Oy! Magka-same Dalawa? sila? Galing? Same sila. Dalawa? Birthday po ng mga adan. Birthday ka naman, Adan! Birthday ng mga adan. Happy birthday sa inyo, mga adan. Ang dami po. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong mga buhay, lalo na buhay spiritual. Ang ating tithes and offering ng nakarang linggo ay 9,930. Patuloy na nagaganap at tinatawagan yung kapitinapay ng buhay every Saturday. So yung mga kalalakihan na nais na mag-aral na at magpalalim sa Panginoon, natin po ay every Saturday, 5:30 p.m. At yung Ministry of Biscuit, salamat sa Panginoon kasi may patuloy na ginagamit ang Panginoon sa bawat isa sa atin na nagkakaloob. Family retreat, yan. Abangan na natin kasi masaya yung family retreat, no? So parang pasasalamat din natin sa Panginoon for the whole year na 365 days ng pagpapalat, pag-iingat, at protection sa atin na natatapos natin, no, yung taon na kasama, magkakasama tayo, saka kasama din ang Panginoon. No? Ang sarap lang din i-reminis na sa taon na nagdaan ay nandoon pa rin tayo. At yung nga, yung mga presos, alam niyo na yan. Mag-umpisa na tayo maghulog-hulog. At meron kayong mga youth, meron kayong fellowship. Youth fellowship is back at last after 10 years. Meron na ulit. October 26. Ngayon na. Ngayon. 1 p.m. 1 p.m. daw. Inaasahan ang inyong pagdalo, pagsuporta sa gawain ito ng para din sa ating Panginoon. Meron din yan? Saglit. Meron tayong saglit na seminar. Ngayon naman dadako na tayo sa... Mamaya hapon. Ano ba? 4 p.m. Ano yan? Evangelism Day natin mamaya, 4 p.m. Return 4 p.m.
tao natin. Welcome, visitors. Okay, walang bisita. Nako tayo sa congregational prayer and benediction. Prayer and benediction. Yes, meron pong nais pag-pray with this week. Meron po ha? Wala? Sige, let's all stand. At manalangin din po kayo. Ito po, mga kapatid. Let's pray. Salamat Panginoon, marami sa inyong pagtubay at pangunguna sa amin. We praise you and worship you for that. And we need to lift up to you the world, the word, peace, and blessings, especially those kakaroon war at di pagkakaintindihan in terms of mga boundaries, land and seas. Nawa Panginoon especially itong China, yung naagaw ng mga teritoryo at nangibuhuli pa. Kaya Lord, kayo po pahala na ayos at mas para ma-rentong situation. At yung aming bansa, tulungan ng Panginoon, O Diyos, sa mga issues about severe or malalang korupsyon, Panginoon. Talaga namang nakapaglumo, bugso ng galit dahil sa mga Pilipinong nagtatapat na magbigay, magtaas, Panginoon. Saan nanako naman ng mga politiko, ng mga nasa pwesto, na kung saan tinitake advantage sila ang kanilang mga panunungkulan, Panginoon. Lord, maawa ka po, Panginoon, patuloy sa amin. Pagkakaan, once lamang nalulog mo ang bansang Pilipinas sa utang, pataas ng pataas. Kaya Lord, kayo po bahala, O Diyos. Salamat pala, Panginoon, meron kami Panginoon na malalapitan. Kami po hindi mawawalan ng pag-asa at paglapit sa inyo, Panginoon, para ang aming bansa ay matupag na sa cancer ng korupsyon at personal gains ng aming mga nakapwesto sa gobyerno. Kaya Lord, tinatas namin patuloy ang aming presidente, iwaksi ang mga katiwalian, gamitin mo siya, at sa po ng kanyang cabinet members, ang mga opisyales, at pinuno ng ating bansa sa mataas at ang babang pwesto ng aming gobyerno. Kung sa ganoon ng Diyos ay unti-unti nang bumangon sa kahirapan at pagkakakilanlan sa aming bansa, isa sa most corrupt countries in Asia or in the world. The Lord, kung kami umaasa, Panginoon, sa iyo. At nalain mo, Diyos, yung church, kay LFC, patuloy yung pangunahan, Panginoon, tungo sa iyong nilalayon. At maraming Panginoon, ang mga different ministries and ministers namin. And Lord, tilakas namin ang puntong paaral, church planting ministry. Ito po talaga ay planting ministry or extension lamang, Panginoon. Lord, pakita mo sa amin, Panginoon, at ang desire namin magkaroon ng panibagong church doon, not an extension, but it's up to you, Lord. Bigyan mo kami ng puso na nakaugnay sa iyong dakilang layunin
Panginoon. Kaya Lord, tinanais namin na mabuhay muli ang gawain doon na kung saan lalo na yung mga kabataan, maliliit children ministry ay nanawala ng Panginoon. Ang natira na lamang ay mga kabataan namin dito sa church. Ano man po ang naging dahilan, ano man po ang naging kaparaanan, Lord, gabayan muli kami, Panginoon. Gusto namin ma-restore ito kahit kung wala ng kabataan, maliliit na bata, na wala na rin sa isa para magkaroon pa ng ministeryo doon. Bagamat binigyan mo kami ng lote, napakalaking lote, malaking halaga, subalit, patawarin mo kami, Panginoon. Natukulang kami ng Diyos sa pagpapahalaga nito. Yung mga naka-atas na para sa gawain sa mga kabataan, sa maliit na bata, ay, Lord, buksan mo ang aming mga puso. Kung kami ba talaga ay maglilingkod sa inyo o hindi. Kami ba ang kompromiso o hindi. Kaya Lord, ang kalahin ko bilang yung manggagawa dito, Lord. Kahit ako po ang magsimula muli sa gawain ngayon. Buhayin mo naman, Panginoon. Ma-encourage muli ang mga maliit na bata. Upang sa gano'n, sa bigyan nila, ay maabot ang kanilang mga magulang, mga kapatid, in your time. Salamat po. At kalahin ko ang bawat pamilya represented today, pagpalain Panginoon, ingatan kami sa aming ginagawa, araw-araw, especially mga nagkatrabaho, lumalabas na ng mga tahanan, umuwi, mga mag-aaral, estudyante, sa lahat ng levels, guro, at iba pa. Maging ang mga magulang na naiwan sa tahanan, ingatan mo, Lord. At kayo din po, Diyos, mga may karamdaman, si Sister Vivian, maging ako, si Sai, at iba pa, bigyan mo kami ng magandang kalusugan, provision sa gano'n. At aming gawain mamaya, youth fellowship, daluhan, mga kabataan namin, at iba pa. At aming guest speaker, si Pastor Ton, Manadlang, gamitin mo siya, Panginoon, para itong mga kabataan ito, ay tunay nilang magpatuloy sa hanggang tungo sa inyo, Diyos. Maraming po salamat. At after this short seminar, discipleship and Sunday school sa mga maliit na bata. This because, in Jesus' name, let's ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikita sa Jesus Cristo ng ating Panginoon at ang makikisa ng Banal na Espiritu ay patuloy na sumanginawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Let us show our love for Jesus.